mga magulang, guro, daycare workers, at mananalaysay. Nakakita na ba kayo ng bilog na itlog? Ngayon na alamin natin kung ano yung bilog na itlog na ito, itatanong natin sa mga batang ito. Nakakita na ba kayo ng bilog na itlog? Opo. Naniniwala kayo na ang itlog ay bilog o oblong? Bilog. Okay. Para malaman natin yung tinutukoy na bilog na itlog, ay basahin natin ang kwentong ito. Ang pamagat ng kwento ay ang bilog na itlog. Okay, simulan natin. Ang bilog na itlog ay kwento ni Al Santos at guhit naman ni Josefina Sanchez. Malungkot na naman si bilog na itlog na manok. Tinukso na naman siya ng mga kalarong itlog. Bakit tinukso? Ibig sabihin, siya lamang yung kakaibang itlog dahil siya ay bilog. Sabi ni Inahing Manok, bilog ang buwan ng isilang si bilog. Kaya ibang-iba ang kaniyang ayos. Hindi matulis ang tuktok, hindi malaki ang bato. Kakaiba daw talaga yung isang itlog na yon. Madalas ipari sa bola, lobo at hulin si bilog. Kaya minsan umalis siyang masama ang loob. Papunta ako sa malayong puok, sabi niyang nagpagulong-gulong at nagpaikot-ikot. Parang lumayas. Sumisikat na noon ang araw sa silangan, nakita ng araw si bilog sa isang taniman. Bakit ka malungkot? Tanong ng araw kay bilog. Tinutukso nila ako dahil sa aking ayos. So ibig sabihin, inabuli si bilog dahil kakaiba siya. Dahil ang itlog naman talaga siya ay oblong, hindi siya bilog. Dapat oblong ay siya yung kakaibang itlog dahil siya ay bilog. Walang masama sa pagiging bilog, sabi ng araw. Makinig ka, makinig ka. Masdan mong mabuti ang aking magiging ayos, sabi ni araw. Sabi niya ay, bilog, pareho pala tayong bilog. Tuwang-tuwang sigaw ng itlog. Oo, tulad ng mga planeta sa kalawakan, tulad ng mundong iyong ginugulungan, anang araw. Yon ang sabi daw ni araw. So, ibig sabihin ay ikinumpara sa planets, si bilog na itlog dahil mga bilog. Sa paglaganap daw ng liwanag ng araw ay nagising ang mga tanim sa paligid ni bilog. Ibig sabihin ay nagising, namulat yung mga halaman doon sa paligid ni bilog. Bakit ka malungkot? Tanong ng pakwan sa itlog. Sabi ni bilog, tinutukso nila ako dahil sa aking ayos, sagot ni bilog. Ang mga paris namin, sabi ng pakwan, ay lalong tumatamis kapag namimintog. Kaya walang masama sa pagiging bilog. Ibig sabihin pala yung pakwan, kaya sila ay yung pagiging bilog nila, mas lalo silang nagiging matamis. Ibig sabihin ay proud na proud yung pakwan sa pagiging hugis bilog nila. So ito yung mga Pakwan. okay. Maya-maya nagdaan ang gulong ng jeep. Bakit ka malungkot? Tanong nito sa itlog. Tinutokso nila ako dahil sa pagiging bilog. Yun ang sagot ni bilog. Ibig sabihin, yung gulong daw ay bilog din. Tapos si bilog ay bilog. Isipin mo, batang itlog, sabi ng gulong. Kundi ako bilog, paano ako aabot sa sasakyan para mapalitan ang gulong na pumutok? Kung wala ako, may kotse bang haharurot? Ibig sabihin, kung hindi pala dahil dun sa mga bilog na gulong, ay wala yung kotse na mabibilis umandar or tumakbo. Inapaliwanag at inapakilala ni gulong yung kanyang sarili sa pagiging bilog niya kay bilog. Ginabi sa pag-iisip si bilog, wala nga yatang masama sa aking ayos. Babalik ako sa mga kapatid ko't inahing manok. Ibig sabihin, so mula doon sa kanyang paglalayas, naglayas si bilog. Ngayon, nung na-realize niya, gusto na niyang umuwi doon sa kanyang mga kapatid at sa kanyang nanay. Nasalubong ng buwan si bilog, ginabi kayata sa paglilibot, bati ng buwan. Ihahatid kita sa pag-uwi, batang itlog. Kahit pagod, masayang nagpaikot-ikot si bilog. Okay, dito na nagtapos yung kwento, si bilog ay umuwi na sa kanyang mga kapatid at sa nanay. Na-realize niya kung gaano kahalaga ang pagiging isang hugis bilog. Alin dito si bilog? Ayan. Alin yung nanay na manok? Ayan. Nasaan yung mga kapatid? Ayan.
Bilangin daw kung ilan yung kapatid na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good! 9. Ang itlog talaga ay oblong, pero dahil nga sa pagiging iba ni Bilog, siya ay tinukso at nung matagal na, nung marami na siyang nakausap, ay na-realize niya na napakahalaga pala ng hugis. Napakahalaga ng pagiging hugis. Bilog. Ano ang mga natutuhan mo doon sa kwento? Bilog. Ano ang natutunan sa kwento? Mahalagang ang bilog. Okay. Natandaan ninyo kung sino yung sumulat ng kwento? Hindi. Sino ang gumuhit ng kwento? Natandaan din ninyo? Sino ang gumuhit ng kwento? Natandaan ninyo? Okay. Sabi dito ay, iguhit sa loob ng hugis parihaba ang paborito mong prutas kung nagustuhan ang kwento. Ibig sabihin, idodrawing mo dito kung ano yung paborito mong prutas kung nagustuhan mo yung kwento. Ang paborito mong prutas ay ano? Watermelon. Idodrawing mo siya dito. Saka, kawaii ko pineapple. Pineapple. Yes. Ano ang gusto mong i-drawing? Yung watermelon o yung pineapple? Watermelon. Okay, i-drawing mo dito ang watermelon. Tatay, di ba bilog lang, ano? Ewan, tatay, yun yan. Anong kulay ng watermelon? Red. I know what's red and black. Bakit red and black? Siyempre, alam ko lang where. Ay, wait. I think I'm missing something. Green lang pala. Kaya sinabi mong red dahil yun ay nabiyak na. Tatay, hindi pa ito nabiyak. Ano? Okay, Ma-drawing ko naman yung nabiyak. Red. Now dark green. I need dark green. Give me the dark green, please. Here you go. Thank you. Bakit light green at saka dark green ang kinulay mo sa watermelon? Alam ko ganyan ang color, Okay. Tatay, paano ang gawa ng watermelon na bilog yun na ganyan na? Na-open? Tatay, asan yung black ko? I need it. Where's my black? Wala dyan yung black. Ito. It's red. Sabi ko na, ito.